So hi guys, welcome again to my channel. So kung nakikita nyo ngayon, ang ating kitchen ay naiiba na at lalong hindi pa yan tapos. So ngayon gumagawa tayo ng ating icing, ang ating whipped cream na icing. Ayan. Thank you pala sa mga supporters ko dyan, sa mga subscribers ko. At ito nga may nag-comment, kababasa ko lang. Ang sabi niya, nakakamiss yung kitchen mo, Mama Lulu. Thank you, Rachel Luna. Shout out to you. Yes, true. Nakakamiss yun kasi nga, di ba, lumipat na tayo at nandito na tayo ngayon sa Cavite. Wala na tayo sa Maynila. So, ito nga yung first na cake na ginawa ko dito sa Cavite. Pero, dineliver ko siya sa Manila. So, nagkaroon ito ng aberya nung during na dineliver natin. Kung napanood nyo yung aking latest na upload bago nito. Ayan. So, wala naman nag-comment doon kaya wala akong isa-shoutout maliban kay Magdalena Bautista 2704. Shoutout po sa'yo. So, ito yung process ng ating paggawa ng ating cake na two-tier na soft icing. So, ayun nga guys, nagsimula tayo sa paggawa ng ating icing kasi during the time din na gagawin ko yung cake, saka din ako gumagawa ng icing. Okay, whipped cream ito, ayan. At nagpakita ang lola nyo kasi habang siya umiikot, kailangan din natin ng gumawa pa ng iba at walang iba kundi magkape. Ayun. Cheers sa inyong lahat dyan. So, na-miss ko kayo. Hindi na ako makapag-vlog, hindi na ako makapag-upload na bihira na talaga, my gosh. Kasi nga, very busy tayo ngayon sa school ng mga bagets. Ayun. So, ayun na nga, unti-unti kong nilalagay. At para maging concise tayo kung anong whipped cream ang ginamit ko, walang iba kundi ang ACC whipping cream. So, ACC this time. So, ang nilalagay ko lang is cold water. Umabot siya ng mga 2.5 cups kasi tinatansya ko din naman ang paglagay ng water. So, okay na yon kaya mag-start na tayo dito sa ating cake na two-tier at ang ating moist chocolate cake. So, ayan. So, dito nga nagkaroon ito ng aberya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon napapagtanto ko na kung bakit nga ito nagkaroon ng aberya. Dahil hindi siya frozen na dineliver ko. So, hindi siya galing talaga sa ref. As in, ano lang siya, room temperature. Kaya wag na wag niyong gagawin yan kung magdi-deliver kayo ng cake. Lalo pa nga, malayo-layo. Actually, papunta naman ng Maynila, wala namang ano sa daanan, hindi siya lubak or whatever. Pero nangyari pa yon. So, actually, nakarating itong ating cakes talaga doon sa pagdadalhan. Kung tutuusin, siguro 2 o 3 hakbang na lang, yun na. Ewan ko ba dahil nga nasa sasakyan, may humarang or biglang umano ng motor, napapreno ako bigla, yun, naalog siya. Kaya ayun, since hindi nga siya frozen, kaya siguro nung talagang pagtapa ko sa preno at nabigla siya, talagang bumigay siya kasi hindi nga siya frozen. So, ito yung magiging aral dito sa ating cake na ito na ma-share ko sa inyo. Kahit gaano pa katama ang paglagay nyo ng mga dowel, kung hindi naman siya frozen, talagang mahirap, risky talaga. Umasa lang tayo sa air condition ng kotse na hindi naman sapat. 'Di ba? Kasi from here to Manila, almost 1 hour lang naman yung biyahe. So, yung lamig, hindi naman ganun kalamigan. Not unlike kung galing talaga siya sa chiller na mga about 4 hours o kaya overnight. That is the best para talaga sigurado sa ating cake. Pero, take note ha, ito ay soft icing. Okay siya sa chiller or sa ref cup kahit overnight. Pero kung fondant po, wag po nyong ilalagay. Kasi ang fondant, pag yan nag-set na, set na talaga siya. So, no need na siyang ilagay sa ref. Ang mangyayari naman kasi, pag nilagay mo siya sa ref, ang tendency ay mag-moist ang fondant natin at ayaw natin yun na malagkit ang fondant. So, mas delikado naman yun. Kaya, no need siyang i-ref. So, ang fondant sa aking experience, batay sa aking experience, even 3 days sa room temperature ay hindi po siya masisira kasi sealed na po siya ng chocolate. Kaya,
wag kayong mag-alala kung na-advance ang gawa nyo. Actually, sa fondant, mas okay advance nyong gawin kasi nga, nase-set yung fondant. Unlike kung gagawin nyo ngayon na medyo moist-moist pa, hindi naman maganda. Ang pag ginawa niyo ngayong gabi at kinabukasan, lalo kung hindi naman talaga siya maulan at maganda ang face niyo, kinabukasan yan, matigas na ang fondant. Kayang-kaya mo na siyang hawakan at stable na talaga siya. Lalo kung tama ang inyong pagkalagay ng mga dowel. So, yan ang masasabi ko kasi mga nagtatanong, di ba? Kung puwede daw ilagay sa ref ang fondant. Pwede siya habang ginagawa nyo ang ganache. Pag ginagawa nyo ang ganache at gusto nyo na mag-set agad-agad, pwede nyo ipasok until 20 minutes. Huwag nyo naman patatagalin kasi once na pinatagal nyo naman, di ba magmo-moist, mag-change kasi ng temperature, kaya magmo-moist siya. Mahihirapan ka naman ngayon maglagay ng fondant. So, yun ang mga tip natin for today's video. So, ayun na nga, kailangan, pag soft icing, talagang kailangan i-ref nyo, lalo kung ita-travel ito. Dahil wala kayong problema. Lalo kung mga buttercream, so yan, advisable talagang siyang ilagay sa chiller or kaya sa ref. So, yun doon ko napagtansya kung ano ang naging result. Kasi kung, as you can see dito sa ating video, ay complete doweling siya. Tama naman ang ating pagka-tiered ng cake. Wala man siyang dowel sa center, pero naglagay pa rin tayo ng barbecue stick na 4 na pantay. So, meaning, talagang secured siya. Kaya lang talaga, yung cake na mismo ang bumigay dahil hindi nga siya frozen. So, ayun yun. Yun ang naging cause. So, matagal bago ko na-realize at ngayon ko nga ito lang i-upload on how na ginawa ko itong ating cake. So, anyway, sana magkaroon pa tayo ng maraming upload at nandyan pa rin kayong aking mga subscriber kahit naman po tayo ay paunti-unti ay umuusad naman tayo kahit paano ng unti-unti. So, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Thank you so much kasi we are now 38,840 followers. So, ano na tayo, pa 50K na tayo sa pag umabot tayo ng 50K, so wala tayong ano dyan, mag-give away tayo. So, kahit pa unti-unti pa, isa-isa pa dala-dalawa, ay may nadadagdag sa ating subscribers. Thank you so much sa mga nagtitiwala dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, ayun na nga. Ito na nga ang ating magiging upload for today. At sana kung dumaan ito sa yung feed at hindi ka pa nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe ka. At i-like mo at i-share mo na din ang ating video. Ayan, gumamit lang ako dito ng brush para may effect. Yan. So, ganyan lang naman at nilagyan na natin ng mga decorations natin. Hindi ko na inisa-isa yung paglagay ng ating decorations kasi mga ready-made naman yun, yung ating mga sugar, butterfly, at saka yung ating rainbow is fondant. So, yun, ganun lang kasimple naman ang ating cake. So, all is well. So, naging okay naman kami ni client at wala naman akong narinig sa kanya. So, nagpapasalamat pa rin ako. Yun lang. Bye-bye! See you again!